Hello, what's up guys? Ito nga bang impeachment complaint laban kay PBBM talagang delikado? Pag-usapan po natin ito mga sangkay dahil mayroon pong isang kongresista na nagsalita tungkol dyan. Ngayon kasi, nagkukumahog itong mga anti-Marcos mga sangkay dahil nga po mayroon pong impeachment complaint na nauna no laban kay PBBM. At ang gusto nilang mangyari mga sangkay, harangin po 'yon nang sa ganon, hindi na po makarating sa Kamara. Pero, wala. Ang pagkakaalam po natin, natanggap na po yun mga sangkay ng nabasa na po o nakita na po o nakuha na nitong Speaker ng House. Ang tanong, gaano ba kalakas ang impeachment complaint? Alam nyo mga sangkay, ako kung personally, masasabi kong ampaw po talaga yon. Alam na alam po yan ng mga DDS ampaw kahit po yung kanila, mga sangkay. Kasi may mga iba pang sumusunod na mga impeachment complaint. May pangalawa, di ba? Galing sa Bakabayan Block. May pangatlo, laban po sa kay PBBM, mula rin po sa mga DDS. So ngayon, mga sanggay, kung uusad yung impeachment complaint na nauna at mababasura po yun, deads na po lahat ng impeachment complaint laban kay PBBM. So wala na pong chance. Ngayon, pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi meron pong isang kongresista na nagsalita dito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-check nyo po sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ito po kasi yung balita. Nagkukumahog po ngayon itong mga DDS at gusto po nilang harangin yung nauna pong impeachment complaint laban po kay PBBM. Dahil para sa kanila mga sangkay, ito daw po ay depektibo. At marami daw pong, kumbaga, hindi po uobra sa House of Representatives. Actually, mga sangkay, kahit naman po yung kasunod at yung pangatlo mga sangkay na impeachment complaint na hindi pa nga po natatanggap no ng Secretary General mga sangkay ng Kamara, ampaw din po yun. Halos pare-parehas lamang po ng sinasabi. Pero ang hinala po kasi nila, yung naunang impeachment complaint, no, na inihain ay isa pong patibong laban po sa mga DDS na hindi na po matuloy yung kung ano man isasampa nilang impeachment complaint laban kay PBBM. So ngayon, kapag ibinasura po yung naunang impeachment complaint ng Kamara, yung makakasunod na mga impeachment complaint ay olats na. Hindi na po yun makakausad. Dahil sa Constitution natin, isang impeachment complaint ang tablahin o hindi po umusad, hindi na po pwedeng magpa-impeach laban sa presidente. Unless, o vice president, unless, mga sangkay, dumaan ulit ng isang taon. Saka ulit po pwede. Sa 2027, mga sangkay, mag-aano na i-election na by 2028, di ba? Kaya ito mga sangkay, tingnan po ninyo ito si Paras, kasama daw po itong iba pang mga complainant, sila Mike Defensor, 'di ba? At Manuel de los Reyes, sila Attorney Topacio at iba pa, kasama po itong si girl USB, si Catherine Binag. na na dami pong naloko na ito mga sagka Nanggagalaiti po sila na magsampa ng impeachment. Kaya nga lang, hindi po tinanggap di umano ng Secretary General. Dahil ayon po sa report, wala po doon itong si Cheloy Garafil. Nasa ibang bansa, nasa Taiwan daw po mga sangkay. Para po tumanggap ng isang award. Ngayon, mga sangkay, galit na galit po sila dyan. Kasi gusto nga po nila, matuloy na. Kumbaga, maihabol po yun. Kasi may nauna na pong impeachment complaint
Once na kasi syempre, first come, first serve po talaga yan. Kapag ka umusad na po yan doon po sa Kamara at napagbotohan na hindi na po o ibasura na po yan, ang mangyayari dyan, wala na pong kwenta yung mga impeachment complaint ng iba. Sablay na naman po yung mga DDS dyan, mga sangkay. Ngayon, ito po yung reaction ng butihing kongresista, no? Na si Benitez. Tungkol dyan. Tingnan po natin. Wala ko pa nakita ang ilang naging-file ng impeachment against the president. Okay, wala pa daw. Hindi pa daw po niya nakikita yung impeachment complaint. But ang ako daw kalayo katama. Number one, we owe it to the president nga ining corruption issue is at this national level. Siya man ang nagpagwa kag ipakita sa public. Wait lang, ipakita ko yung video. Ayan. Ayon po sa kanya mga sangkay, si BBM, kumbaga, ang ampaw nitong mga impeachment complaint. Kasi, alam nyo, guys, itong corruption na ito, sabi po niya, kumbaga, si BBM ang nagsiwalat nito eh. Paano na mangyayari na siya po yung babalikan? Di ba malinaw mga sangkay na malaking kalokohan itong paratang nila kay BBM. Kung ano ang mga katabo sa atong government. Di ba? Si BBM ang nagsiwalat kung anong nangyayari sa ating gobyerno, mga sangkay, kung gaano nakalala yung corruption. Maghanap kayo ng presidente na nakagawa niyan. Wala, di ba? Kahit nga po si PRRT, na kahit sabihin na po natin, yun na daw ang matapang na presidente na dumaan sa Pilipinas. Pero nakakita ba kayo, mga sangkay, ng action ni PRRT laban sa mga korap? Nakagaya ng ginawa ni BBM na pinuntahan po yung mga ghost projects. Diba? Sasabihin na naman ng iba, wala namang, kaya walang galon si PRRD kasi wala namang corrupt noon. Kung i-research kayo natin, kung walang corrupt noon, diba? Eto. Anong sabi ni PRRD noon? Ayon kay PRRD, Duterte says, ito, November 6, 2020 pa po ito 2020. Ghost projects rampant in DPWH. Ang ghost projects daw po, baka nila intindihan ng iba, rampant, ibig sabihin, malala daw po sa DPWH. Pero, after po niyang ibunyag ito binunyag po niya yan, mga sangkay, sa isang programa niya. Ang DPWH, ayan, ang pinaka-racket dyan, is yung ghost project. 'di ba? Kinanta po ni PRRD yan. Pero nakakita ba tayo ng mga ghost project na pinuntahan ni PRRD? Di po ba wala? After magsiwalat nito, may nakita ba kayong kinasuhan ng malala at napakulong na buhaya? Wala, mga sangkay. Balikan po natin itong isiniwalat ni Kong Benitez. Just so happened nga, it was during his administration, nagwaa mo ng mga issues. But, sino man presidente nga mahambal nga may mga amo ning katabo sa iyang administrasyon? Correct. No? Kung mga iba niya, siguro kintago. Real talk po yun. Kung iba daw ito, sino bang presidente, mga sangkay, na nagsiwalat na ito ang nangyayari sa aking administrasyon. May mga korap dito. 'Di ba? Kung ibang presidente daw na ito, itinago ito. Which is totoo, mga sangkay. Itinago ito para magmukhang hindi korap yung kanilang liderato. Mga sangkay, si BBM hindi, naging transparent lang si BBM Ito yung ang daming mga korap dito. Bakit ganito ang nangyayari? And now, we know the exact location of these people, 'di ba? And we know now, mga sangkay, kung anong system na mayroon po ang korupsyon sa Pilipinas. May ganin niya ginpagwa. So I do not see kung Buti nga daw kanyang inilabas ito. ano ang basis kung ano ang ilang file for us to have an impeachment case against the president. Do you think it will not prosper, ma'am? It will not. It will Because number one,
It's only 2 years away. Mhm. Aki, So, hindi na po uusad daw ang impeachment. Malayo na po yan. 2 years na lang. Eleksyon na eh. less than 2 years, filing na kita. Mm. Right? Number 2, ang awareness ng tao, taas na siguro. Mm. Right? So, all of these issues can already be addressed and responded properly. Mhm. Correct. What good will an impeachment do to us? Subong. Kapila na ni nag-agi, kapila na nga mga EDSA 1, EDSA 2 ang ginagyanta. Did it bring Mm. the necessary reforms? Grabe. Medyo nilabutan ako doon. Sabi po niya mga sangkay, ilan na pong gulo ang nangyayari sa Pilipinas. Nag-EDSA 1 na, nag-EDSA 2. Nakita ba natin yung reform na talagang tumino ang Pilipinas? Diba? Nakita ba natin na ang bansa natin nagbago? Hindi po ba? Aminin natin o hindi, wala po tayong nakitang ganun. Tapos, eto na naman, ulitin na naman natin. Kaya sabi po niya, malabo yan mangyari. Kumbaga ngayon kasi marami na ang natauhan. Kung ano man ang ginagawa ngayon ng mga DDS, panggugulo na lamang po yan laban kay PBBM para madiskaril yung kanyang gobyerno at wala pong maipagawa mga programa at proyekto. Kasi yun yung gusto nila, masira po yung presidente natin eh. 'Di ba? Nagtarong ang aton nga governance, wala man. So I think it will not do any good. Well, ano ba ang inyong opinion tungkol dito? Mukhang mababasura daw po yung impeachment complaint laban kay PBBM. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.